Naging wild ang mga Batanggenyos para sa unang PVL On Tour Disc Conference matapos bigyan ng mainit na suporta ang kanilang pride na si Alyssa Valdez. Na hindi binigo ang fans kasama niyang Creamline na pataubin ang isa sa rivals na Signal. Wild support ng Batanggenyos sa baluarte ni Alyssa Valdez. Michelle Gumabaw pinaglaruan ng Signal as Creamline dominates their rival. Down the line, MG doing it for the Creamline Cool Smashers. Coach Tai present and proud. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Hindi pa rin solido ang connection sa loob ng Creamline dahil pa rin sa transition ng pagkakaroon ng bagong main setter with Kyle Negrito. Apektado ang performance ni Tots Carlos at Gemma Galanza pero no problem pa rin sa Creamline dahil sa bigat ng kanilang lineup. Halos hindi nga pinagpawisan ng team at hindi na kinailangan pa na papasukin si Bernadette Pons para pabagsakin ang kontrapelo na Signal. Ginulantang ni MG Michelle Gumabaw ang HD Spikers leading the straight sets win of Creamline 25-20, 25-20, 25-16. Unexpected na parehong teams ay ginamit pa rin ang kanilang starting six sa kanilang mga unang game and still no Gonzaga, Valdez and Pons on the court. Pasabog agad ang mga rally sa umpisa ng game at nagpalitan nga sila ng 3-point run sa umpisa. Hindi nga halos naghihiwalay ang both teams, parehong maganda ang digging at matindi rin ang opensa. Lalamang nga lang ang Creamline ng ilang puntos tapos makakahabol ang Signal mula sa kanilang counter attacks. Pero sa dulo ng set ay nakapag-pull away ang Creamline creating 6 set points, 24-18 matapos mag-init ng heavy-handed spiker na si Michelle Gumabaw. Hot start din ng pink shirt sa second set dahil din sa ilang errors ng Signal habang gising naman si Gonzaga para sa black shirts. Siya nga ang naging mitsa at ang MVP na si Ces Molina ang nagpabaga sa Signal performance. Pero fired up ang Creamline nang ipasok ang Batangas native na si Alyssa Valdez na ipinalit kay Gemma Galanza na hindi pa rin pulido ang connection with Kyle Negrito. Nakagawa pa ng run ng Creamline gamit ang service ni Jeanette Panaga na target si Vanny Gandler. Pumawi naman si Gandler sa opensa pero sandamakmak rin ang errors ng Signal. Si Valdez ang naging panapos ng Cool Smashers 25-20. Ramdam pa nga rin ang pressure sa Signal pagdating ng third set dahil puro easy attacks na lang ang pinupuntos ng pink shirts. Dito nga mas nagkaroon na ng kapaan ang sina Kyle Negrito at ang open hitters ng Creamline with Galanza and Carlos. Kaya lumobo ang lead ng Creamline 14-7. Nagkaroon pa ng mga unfavorable call sa side ng Signal at nakaapekto nga yun sa sunod-sunod na errors ng HD Spikers. Tinapos ng unang back row point ni Tots Carlos ang game 25-16. No doubt na naging player of the game si Michelle Gumabaw na gumawa muli ng 20 points. This time in just 3 sets with 19 attacks, 45% spiking rate, and 1 block. Sinundan siya ni Tots Carlos na may 10 attacks, 10 digs, and 8 receptions. May 7 points naman si Panaga habang 4 points, 6 receptions si Gemma Galanza. Naging wild naman ang suporta ng mga Batanggenyos ang baluarte ni Alyssa Valdez na miscore ng 3 puntos sa pagiging sub ng second set mula sa 3 out of 4 attack attempts, 75% percentage. Bago naman ng game ay pinarangalan si Alyssa Valdez ng Batangas City ng plaque of recognition kasama niya ang isa pang Batangas native na si Ivy Perez. Sa kabilang banda, si Ces Molina ang naging lone star ng Signal with 17 big points. Sumunod sa kanya ang 6 points each ni na Jovelyn Gonzaga at Vanny Gandler na may 5 receptions and 5 digs. Maliit lang ang lamang ng Creamline sa total attacks, blocks, and aces. Pero 29 errors ang pinamigay ng Signal kumpara sa 15 ng Creamline. Abante ang Creamline sa lahat ng non-scoring skills. Dahil sa panalo ng Cool Smashers, sasamahan nga nila ang Petrogaz and Cherry Tigo sa tuktok ng standings with 2 wins and no loss.
Lamang ang Petrogas at Cheritigo sa sets ratio pero ang difference at top contenders ang dinaig ng Creamline with Chocomuchon Signal. Kaya malaking sigh of relief na yon para sa defending champions. Ito na nga ang ika-10 sunod na panalo ng Creamline against the local teams dahil undefeated pa rin sila except sa Kurashiki foreign team simula first All-Filipino Game 2 and Game 3 finals, Invitational 4 games eliminations, Invitational semis versus F2 and Signal, and ngayon 2-0. Susubukan ng Creamline na dagdagan pa yan sa susunod nilang game laban sa relatively weakest team ng torneo na Jerflor Defenders sa October 26, 3 p.m. Habang sunod na makakalaban naman ng Signal ang unang tinalo ng Creamline na Chocomucho sa October 26 din, 7 p.m.